Una po sa lahat, ako ibabati muna ng Happy Hearts Month po sa ating lahat. Tanong ko lamang, kamusta ba inyong puso? Ayos lang po. Ayos lang. Kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Opo, iba po kasi ang panahon ngayon. Marami na pong manloloko. Ganon. Pero sa tingin nyo, ano bang pinamasakit kapag kayo isirtan ko na rin isang tao? Ito ba'y mawala ng tiwala? Lokohin ka ba? Paglaruan? Mabackstab? Mascam? Ano kaya pinamasakit sa tingin nyo? I think yung mabackstab po. Bakit kaya? Kasi nagtiwala ka po dun sa tao. So parang sinasabi niyo po yung mga secrets mo tapos parang isasabihin niya lang sa iba. Or parang ipagsasabihin mo. Pero sa inyo kaya, paano mo malalaman kung isang tao po ay pagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Hindi ko po masabi. Siguro kapag family member po, ganun. Kasi kapag pamilya po, Okay. hindi ko po Okay, pero halimbawa, sa tingin nyo, paano ba malalaman kung isang tao po yung pagkakatiwalaan? Ito ba ay kailangan nyo makilala siya sa loob ng buwan or taon? Or ito ba ay nararamdaman daw, sabi ng iba? tingin ko po hindi dahil sa tagal po. Kasi kahit naman po matagal, yung pong kakilala yung isang tao, hindi din po masasabi na loyal po siya sa'yo. So parang sa pakiramdam nga po yun. Sa tingin nyo ba, nagbago na ba ang mga tao sa panahon ngayon kumpara dati? Opo, tingin ko. Lalo na po sa mga pagjojowa po ganyan. Hindi na po nagliligawan. So parang natatanggal na po yung... Ganun. Alright, sige. Dito, may parang konting tanong. Kayo ba mahilig manood ng balita o magbasa ng social media? Hindi po. Pero active kayo sa social media? Hindi rin po masyado. Okay, interesting. Pero ito na yung tanong ko. Narinig niyo ba yung salitang Generation Beta or Gen Beta? Narinig niyo na ba yan? Hindi po. Di ba? Okay, so ngayon po ay 2025 na. Tama po ba? Na for sure, baka aware sana kayo na ngayon po ay nasa bagong generation po daw tayo. Ang tawag dito ay Gen Beta. Kung saan, pag sila ay pinanganak po ng 2025 hanggang sa mga 2039, sila po ay busog na sa mga technology, from computer, smartphone, and internet pati AI. Kayo ba gumagamit ng AI? Opo, sa school or school purpose. Nakakatulong ba yan o lalo tayong tinatamad? Nakakatulong naman po siya. In a way po na kapag kailangan na kailangan po talaga or madali ang pong pagpapasok or paggawa po ng I see. Pero ito kasi itong mga Gen Beta, kapag sila ay pinanganak na at sila ay hahanap ng mga solusyon sa mga problema, dati nung walang AI, hahanap tayo sa internet or sa mga tao. Pero sila, konting kibot lamang ng problema, AI na katabi nila. Pero simple lamang tanong ko lang sa inyo, ano bang gusto nyo bang buhay? Dati o ngayon? yung dati po. Bakit? Kasi mas yung tao po may connection po talaga. Ngayon po kasi puro cellphone na lang po yung hawak. Tapos madali na lang po ang pakikipagrelasyon pag sinabing gusto, ganun na po agad. Hindi na po kikilalanin. So parang nawawala po yung connection sa tao. Okay, curious naman po ako, ano ba mga red flag mo sa mga tao? Tanong lang, red flag. Familiar ka ba sa mga ganong mga term na yun? Opo, ang red flag po sa akin is yung sa una lang po magaling. Magaling. Yung pong pag hindi niya makuha yung gusto niya, bigla na lang pong bibitaw. Okay, sige, ganito. May iba mga kanito na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po ako mabait, pero mabuti po ako tao. Okay, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Yung may awa ka po sa kapwa-tao mo. Yung may puso ka po para sa ibang tao. I see. Pero halimbawa, tingnan natin yung sarili na, from 1 to 10 muna, kung kayo isang mabuting tao. Sabi daw, kapag 1, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10 sa tingin niyo? Tingin ko po 5 lang. Mga 5. Balance lang po. Kayo ba may magbasa ng dictionary? Hindi po ganun. Pero pag may words po ka na hindi po alam, direct po agad sa Google. So, nasa-search rin kayo kay Google pag di man salita, no? Pero bigyan ko naman sa konting kalaman. Sa dictionary, para masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman sa ugali daw. Dapat walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sa tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po ito mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito,
Kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yan nga po problema, that po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, hindi na binalik, or ganito po mas malala. Nangopya ka daw o nagpopya ka sa isang quiz or exam. Kayo ba ay nakapagnakaw sa kahit anong bagay sa tanan ng buhay niyo Sa po? nakaw po, hindi ko po alam kasi kapag nung bata po kasi ako, hindi po ko aware na kapag nakita ko, para po sa akin, pag nakita ko akin na. So, yung kung nakuha ko po siya, nasaktan po ako ng mama ko. So, parang doon ko pa na-realize, mali pala po yun. I see. Pero kung sa totoong buhay po, Hindi pa naman po ako nakakapag... pero syempre imagine nyo, sa totoong buhay, wala na pong tao dito sa lugar na to, lahat tayo nasa pulungan na. Kasi yung totoo, kahit maliit na bagay, hindi na tayo Talaga. mapagkakatiwalaan na. Yan po kaya ako sa malaking halaga. Kasi kahit nga yung bata, alam niya na kung yan ay bawal, pero totoo, matutokso din yan. Kaya sa totoo, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na maggalit sa isang tao? Oh, Nawawala ba yung stress pag nagagalit o lalong tumitindi po? mas tumitindi po. Siyempre, imagine mo, kunwari, sasaktan ka ng isang tao, alam namang ikaw yung nakangiti ka po, nakabungisis, no? Eh, kalokohan naman na sinasabing hindi ka nasasaktan. Pero sa loob ng puso mo, eh parang gusto mo naman ng mahal o sabunutin isang tao. Pero dito po, sinasabi lamang, hindi mo kailangang manapak o anong gawin mo. Walang dugong mangyayari. Kailangan mo lang pala ay magsalita lang ng maanghang na Ilabas. salita. Oo. Yun nga lang, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang sa dugo o katawan, kundi puso. Yan, totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM, alam niyo na po yun. Opo, minsan po, hindi ko po mapigilan. Siguro dahil na rin po sa environment, narinig ko po sa iba. Tanong ko naman, mahal niyo ba nanay niyo? Opo, mahal ko po naman. Halimbawa, naglalakad ulit kayo dito, at bigla ko ulit kayo nadulas, kunwari lang. Instead na pangalan ng Panginoon, for some reason, yung dila mo, ang nabanggit mo ay pangalan ng mami mo, OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Kahit wala siyang kinalaman dito? Hindi. Hindi po yun okay. Bakit po? Kasi, nanay ko po yun eh. So parang dinisrespect ko po siya. O, kasi ibig sabihin, tama, disrespect yun, kaya hindi natin kayang gawin yun. Sana, gayon din po, sana sa Panginoon, pero unfortunately, siguro, lahat na tayo dito, inadulas na ang dila niyan, kaya ang totoo, blasphemy pambabastos. Imagine mo, siya naglikha ng napakagandang lugar na to, pero madalas, ay nadudungisan tuloy ang kanyang pangalan dahil lang sa ating makukulit na ating mga dila. Yun nga lang, totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan, pero yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin ko kaya, kung tayo pong mamatay, hindi po ito pananakot at haharap po tayo sa tinatawag na judgment sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po yung tao? I think guilty po. Kasi Sige, bakit? marami din po akong nagagawa kahit po maliliit na bagay lang. Mali pa din po. Sa tingin nyo kaya, saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko po alam. Siguro po, hindi ko po masabi. Hindi nyo masabi. Okay. Okay, kunwari may isang kriminal, sabihin natin siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at sabihin niya sa judge, Judge, opo, guilty po ako. Pero judge, hindi ko po sure kung sa kulo pupunta. Kasi syempre mga ngaturan, kasi nagnakaw lang ng pera sa bangko. Hindi mo nakapatay ng tao, para nakakatuwiran pa. Pero sasabihin ng judge, hindi, kalokohan yan. Kailangan mong pagbayaran, kailangan mong tanggapin na yung nagawa niyang krimen, kailan talaga siya itapon sa kulungan, kahit ano pang paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Tama po yun. Ngayon, ito po ang problema. Ito po sinabi ko po, parang ganito rin ang sinasabi ng Bible, sabi sa Biblia, ang mga tao na sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at di ba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko lamang, kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo po ay sa hell mapupunta, pero hindi lang po kayo, lahat po tayo. Kasi ginagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala po ba dito? Opo naman po. Ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi po buhay pinag-usapan natin. O maaaring naglalakad lang kayo at mukhang inabangan lang namin po kayo para lang sa biglang interview. Pero wala naman sigurong masama kung magbigay kami ng mabuting intention dahil para sa inyo naman yan, no? Tanong ko lamang, kayo ba natatakot sa kamatayan? Hindi naman po.
Siguro. Bakit? Ano po, tingin ko lang po kung kukunin po ako agad. Ganyan. So, Na hindi po inaasahan. huwag yung sana masamay na. Opo. Huwag naman sana, kunwari, nakahanda ka, kunwari, huwag naman sana, bigyan, after ng interview, naglalakad ka, bigyan kayong tamaan ng puno dito, kunwari. Handa na po kayo doon, kunwari. Ay, hindi naman. Wala pa, bago-bago na ano po, siguro pag nakuha ko na po yung mga dapat or natulungan ko na po yung parents ko, ganyan. I see. Eh, tanong ko lamang, ilang years sa tingin nyo gusto nyo magtagal dito sa mundong ibabaw na to? Hindi ko po masabi eh. Any number will do. Baka wala namang masama eh. Wala namang mali dyan sa sasabihin niyo. 30? 30 years? 30 years, ayun yung 100. Ayun yung 100. O masyado mahirap na. Super, ano na po kasi sa mundo to eh. So, Sobrang hirap na pong mabuhay. hirap na mabuhay. Pero tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi ko po alam. Yun nga pong problema. Hindi ako tinatakot, hindi po manguhula, hindi po yung mga witchcraft, wala kami mga ganyan-ganyan. Yun nga ang sasabi ko, wag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, bagsakan tayo dito ng poste dito, o ng puno. Wag naman sana, bigla na lang itong Sampaloc Lake na to, ay bigyan magwala at bigyan magpaputok, bigyan ng bulkan. Kasi dating bulkan po yan eh. Yung Sampaloc Lake na yan, konting kalaman lamang. Eh paano kung bigyan na lang yan eh mangyari, hindi natin alam. Halimbawa, familiar ka ba sa balita na ang mundo ay tatama ng tinatawag na isang asteroid sa year 2035 ata? Naririnig. Oo. Alam mo ba ang sabi sa balita, from 1.3% naging 3.2%. Oo, bagamat hindi tatama ang bansa natin, according sa nabasa ko, eh parang biglang magbago, di ba? Kaiba na pwede mangyari. Kaya ang pangit naman talaga na ang buhay mo, ikaw yung madadirect ng asteroid. Ah, grabe yun, no? Ang punto lamang, hindi natin alam kung hanggang kailan talaga tayo magtatagal sa mundo na to. Kaya nga lang, sabi sa Bible, pag po tayo namatay, lahat taga tayo ay husgahan ng hindi nagkakamaling Panginoon. Titingin niya, hindi lang yung mabubuti, pati yung masasamang pinagagawa natin. Yun nga lang, pag po tayo may nagawang kasalanan, eh, ang hustisya ng Panginoon ay hindi basta-basta nawawala. Kaya sa hell talaga tayo pupunta. Wala kasi talagang mabuti kahit isa. Kaya yung tanong ko kanina, kung from 1 to 10, kung kayo isang mabuting tao, ang pinasagot yan siguro ay negative. Kasi wala talagang mabuti. Kahit mamalit na bagay yan, nalulungkot po ang Panginoon yan. Kasi hindi natin nasusunod yung kanyang mga utos. At bagamat nakapag-alala talaga yan, pwede po magbago kung narinig itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy? Ano po sa Tagalog nun? Awa. Kayo ba lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Opo naman. Pag nag-pray po. When you say po mercy or awa, yan po inaamin natin tayo po yung makasalanan. Inamin natin tayo po yung nagkakamali. Inamin natin tayo nagkasala at nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, alam ng Diyos, kailangan natin kanyang awa para hindi tayo mapahamak. Kasi pag walang mercy, lugmok po lahat ng mga tao. Pero dahil nga sa biyaya at ang awa ng Diyos, ibibigay niya yon sa mga taong gusto na talaga ng awa. Dahil sabi sa Bible, ang kanyang awa ay laging bago kada umaga. Kaya pag nangyari yon, alam ng Diyos, kailangan natin kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At ito na po yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Namatay po siya para sa atin. Kayo bininiwala po doon? Opo. So, tayong lahat yung makasalanan diyan sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, biniwish po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama, nagmamalasakit nga lang siya, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay tinorture, pinatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Imagine mo, wala siyang kasalanan, pero tayo naman ang gumagawa ng kasalanan. Sabi sa Bible, dapat tayo po kagad ang mamatay. Pero syempre, kaya kayo buhay, ay dahil yan sa biyaya ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang ganyang ginawa sa sakripisyo, namatay siya, pero siya ay nabuhay din sa pangatlong araw mula sa pagkapako niya sa krus bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kanya pong dugo at ang katawan ang naging kapalit upang mabayaran lahat. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Diyos at wala sa mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig yung salitang repentance. Opo. Ano po sa Tagalog nun? Yung pag
Hindi ko po, nasa dulo na din ako, hindi ko po maano. Sige, Yung, sige, go, go. Baka mahulaan mo. Unless sirit na. Sirit na? So, yung simple repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? So, tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? hindi po. So, di ba? So, kapag po tayo nagkasakit, gusto niya laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran ng mga nagawang kamalian, pagsisihan, at babaguhin ating isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa ating dalawang bagay na yun, ay tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at isa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron mong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Nagsasabi naman po ng totoo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Kayo ba meron Bible sa inyong mga bahay? Opo. Meron. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Hindi po araw-araw. Ganito lamang. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kumakain po. Di ba araw-araw yan? Kasi kung hindi, ay magkakasakit tayo talaga, di ba? So, kung tayo kakain, dapat araw-araw pag nagugutom. Sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Huwag niyo sana masamin ulit ang tanong ko, pero may mga natanggap po kayong makakaibang liham o love letter sa talan ng buhay niyo po. Sa kaibigan po meron po. Ano bang pakiramdam kung may natanggap mga ganyang mga liham na yan? Masaya po. Sana ganyan po sana kung sa Bible kasi kahit hindi natin sana deserve yan, pero sa awa at biyaya ng Diyos ay gusto pa niyang ibahagi ang kanyang salita sa tinatawag na Bible. Yan yung dahilan kung bakit yan ang sinasabing #1 best-selling book at all time. At kung hindi ka man maniniwala dyan, tanungin mo na lahat ng AI. Isa lang ang sasagutin nila. Kasi kung hindi totoo sinasabi yan, walang dahilan para maging top 1 yan. Kasi nga, may mga tao po na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kailan pa nilang mamatay. Eh kung salita lang naman at wala man silang, hindi sila matatamaan dapat, hindi na kailang patayin yung taong nagsasalita lang ng wala namang ipapahamak pero gusto lang magmalasakit. Pero ang ginawa ni Jesus ay yun yung isang dahilan kung bakit siya namatay dahil may mga tao na ayaw ng katotohanan. Yan yung dahilan kung ba't dito sa mundo ay para makilala natin Panginoon siya malugod natin habang buhay. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Yan po ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang good news naman po, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Hindi mapupunta talaga sa hell, pero marami naman mapupunta sa heaven. Hindi dahil sa mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Kaya pa rin siya'y magliligtas hanggang ngayon ng mga naliligaw na kaluluwa at para sumuko at makilala nila ang Panginoon. Sila maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan, yung repentance, at faith or pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nangyari yun, sila patutuwa rin Panginoon, bibigyan ng bagong puso't isipan, at sa lahat po, anuman ang mga trahedya o pagsubok na hinaharap, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo ito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Thank you po. So kung wala ng katanungan po, ako po ibabati ulit po ng Happy Hearts Month po sa inyo. Mag-ingat po kayo at God bless po. Thank you po. Thank you po.